DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Biyernes na ho tayo ngayon. Ika-6 na ng Setyembre 2024. Ulo ng ating mga balita, mas improved na weather sa Metro Manila at Luzon. Asahan ngayong Biyernes, dalawa pang bagyo nagbabantang pumasok naman sa teritoryo ng bansa. Dismiss Mamban Mayor Alice Goo, nakabalik na ng Pilipinas. Dr. Cesar Chavez narumpa na bilang bagong kalihim ng Presidential Communication Office. Inflation bumagal sa 3.3% nitong Agosto. Temporary protection order ng Davao Regional Trial Court para sa Kingdom of Jesus Christ ibinasura ng Court of Appeals. Dating Albay Governor Rosal, tuluyan ang pinatalsik sa serbisyo ng Ombudsman. Racist na alkalde sinuspindi naman. 19 na mangingisdang nawawala sa kasagsagan ng Bagyong Enteng sa Quezon. Patuloy na pinaghahanap ng Philippine Coast Guard. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin, FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Detalye ng ating mga balita, maaaring makaranas ng improved weather ngayong araw ang malaking bahagi ng Luzon na ilang araw nang apektado ng malakas na ulan, dala ng habagat at extension ng Typhoon Yagi, yung dating Bagyong Enteng. Ayon kay Benson Streha ng Pag-asa, mababawasan ang mga pag-ulan sa Luzon maliban sa mga lalawigan ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro na patuloy namang makakaranas ng malalakas na buhos ng ulan. Sinabi ni Streha na tanging scattered rains and thunderstorms ang mararanasan ngayon sa Metro Manila, Laguna, Rizal, Quezon, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, ilang bahagi ng Central Luzon at Northern Palawan. Bukas araw naman ng Sabado, kalat-kalat ang mga pag-ulan at thunderstorms ang iiral sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Cavite at Batangas. Sa Linggo, inaasahan naman ang mas improved at sunny weather sa buong Luzon. Dalawang bagyo ang nagbabantang pumasok naman sa bansa sa susunod na linggo. Ayon kay Benson Streha ng Pag-asa, dalawang LPA o sama ng panahon ang namataan sa hilagang silangan ng bansa. Maaari itong mabuo bilang bagyo sa pagitan ng araw ng Sabado at Lunes, September 6 at September 9. Ang unang nagbabantang bagyo ay tatawagin sa pangalang Ferdy. Ang ikalawa naman ay si Hiner. Sinabi ni Streha na maliit lamang ang epekto ng magiging bagyong si Ferdy sa southwest monsoon o habagat. Ang bagyong Hiner naman ay inaasahang kikilos pakanluran at kung hindi magbabago ang direksyon nito, palalakasin na naman ang habagat sa susunod na linggo. Naghahanda na ang pamahalaan para sa pagdating ng mga susunod pang bagyo. Ito naman ang pinahayag ng Pangulong Bongbong Marcos kasunod ang ulat ng Pag-asa na nasa dalawang bagyo nga ang inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility ngayong buwan. Ayon sa Pangulong BBM, mahalaga ang meteorology assessment dahil magsisilbi itong kamay sa gagawing aksyon ng pamahalaan sa paghanda at pagtugon sa kalamidad. Samantala, minado naman ang Pangulo na concern pa rin ito dahil habang tinutugunan ang naging epekto ng Bagyong Enteng, kinakailangan namang maghanda para sa mga kasunod pang sama ng panahon. Pinaghahanap pa rin ng mga otoridad ang nasa 19 na mangingisdang nawala sa kasagsagan ng Bagyong Enteng. Noong Miyerkules, sinabi ng Philippine Coast Guard na iniulat sa kanilang stasyon na naputol ang kontak sa dalawang fishing vessel sa may Infanta, Quezon. Umalis ang mga bangka noong pang-Agosto 18 para sa isang buwang pangingisda sa Karagatang Pasipiko. Pero sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Enteng, bigla umanong naputol ang komunikasyon ng may-ari ng bangka na siya ring kapitan nito. Nakikipagtulungan na ngayon ang Philippine Coast Guard sa Philippine Air Force, pati na sa PNP at iba pang mga lokal na mangingisda sa paghanap sa mga nawawalang mangingisda.
Pinabulaan na naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang pahayag ni Senator Rapi Tulfo na nagpapatuloy pa rin ang operasyon ng mga pogo sa bansa sa kabila ng naging direktiba ng Pangulo laban dito. Sa pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement, sinabi ni Tulfo, nagpalit lamang ng pangalan ang mga pogo bilang IGL o Internet Gaming Licensee, kaya meron pa rin daw pogo sa bansa. Pero itinanggi ni PAGCOR Chair at CEO Al Tenco at sinabi pa nga bumaba pa nga ang mga naitalang license holder hanggang 255. Maliban pa rito, sinabi ni Tenco na may kabuang 298 licenses din ang ibinaba sa probationary status. Sa kabila nito, inamin ng PAGCOR Chair na talagang hamon ang pagtugi sa mga dayuhang pogo workers na nagtatago dito at nagsasagawa ng mga iligal na operasyon. 9 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. May nanalo na po sa ating mahiwagang tunog. Kaya ako nag-aantabay ho kayo ng announcement. May nakadali na po ng 5,000. 4,000 pala hanggang kasi nag-umpisa, di ba, Lunes? Nadali ka agad yung 4,000. Congratulations kay Emil San Pedro ng Imos, Cavite. Nadali niya ang 4,000 pesos na premyo ng mahiwagang tunog. Balik Pilipinas na, dismiss Mambantarlac Mayor na si Alice Guo. Lumapag ang sinakyang RPC 6188 flight ni Guo sa private hangar ng Pasay City kanina ang pasado 1:00 ng madaling araw. Kasamang dumating sa bansa ni Guo sina Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos at PNP Chief General Romel Marbil na sumundo sa kanya matapos itong maaresto sa Indonesia. 1:10 ng madaling araw nang dumating si Guo at idiniretso na ito sa headquarters ng Philippine National Police para sa booking procedure, saka ito turn over sa Senado. Humingi naman ng tulong ang dismissed Bamban Mayor na si Alice Guo kay Interior Secretary Benhur Abalos Jr. kaugnay ng banta sa kanyang buhay. Ilang oras bago umalis ng Indonesia pabalik ng Pilipinas, kinausap ni Guo si Secretary Abalos. Inihag nito na may death threat sa kanya. Marinig ito mismo ng live stream video sa Facebook page ni Abalos kung saan sinagot siya ng kalihim, ngunit hindi malinaw ang audio sa naturang video. Maririnig lamang na sinabi ni Abalos na ito ang dahilan kahit kumuha sila ng private plane. Bukod kay Abalos, kasama sa mga sumundo kay Guo sa Indonesia, sina PNP Chief General Romel Marbil at mga personnel ng Bureau of Immigration at yun din mula sa National Bureau of Investigation. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang siya'y magtago sa batas, nakuna ng pahayag ang dismissed Mambantarlac Mayor na si Alice Guo. Ayon kay Guo, gusto niyang sumuko at handa siyang harapin ang mga kasong kinakaharap sa Pilipinas. Ito man ang sinabi ng dating alkalde sa pakikipag-usap sa police attaché ng Pilipinas sa Indonesia kung saan siya naaresto. Inihag din ito ni PNP spokesperson Colonel Jean Pajardo at sinasabing nasa maayos naman na kondisyon ang dismiss na mayor. Pinanata naman ni Senator Risa Ontiveros sa mga kawani ng pamahalaan hinggil sa pagtrato kay dating Mambantarlac Mayor Alice Guo nang sunduin ito sa Indonesia. Sa official Facebook page ng Senadora, lantarang nagbigay ng paalala ito sa mga kawani ng gobyerno na huwag umanong tratuhin na celebrity ang nasibak na alkalde. Ginawa ni Ontiveros ang pahayag matapos kumalat ang online na larawan ito na naka-peace sign kasama sina Interior Secretary Benhur Abalos at PNP Chief Romel Marbil na tanggapin nila ang kustodiya ni Guo mula sa mga otoridad ng Indonesia. Viral din ang online groupie ni Mayor Alice kasama ang mga kawani ng NBI at BI papunta ng Immigration Office sa Indonesia kung saan makikita na nakangiti pa ang mga ito. Ayon kay Ontiveros, si Alice Guo umano ay isang pugante at may kasong human trafficking kaya dapat na huwag umanong bigyan ng treatment na parang isang celebrity. Lumapag ang sinasakyang eroplano ni Guo pabalik ng Pilipinas sa Royal Star Aviation Hangar bandang 1:00 na ng umaga. Plano naman ang kapatid ng dismissed Mambantarlac Mayor na si Alice Guo. Ito yung si Wesley Guo na sumuko na rin sa mga otoridad.
Yan ang inihayag ng legal counsel ni Guo na si Attorney Stephen David matapos ang kanyang huling pakikipag-usap kay Wesley noong September 4. Sinabi ni Attorney David, pinanghihinaan ng loob si Wesley matapos na maaresto ng mga Indonesian authority at iniuwi na ng Pilipinas ang kanyang dalawang kapatid na sina Sheila at Alice Guo at pati na ang kanyang umani girlfriend na si Cassandra Leong. Bagamat nakausap ni Attorney David si Wesley, hindi umano niya alam kung nasaan ang kapatid na lalaki ni Guo at no comment rin siya sa sinasabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na tinangkapan itong pumasok sa Hong Kong. Samantala, ayon naman sa Bureau of Immigration, nakipag-ugnayan na rin sila sa Hong Kong authorities upang hilingin ang kanilang assistance sa paghanap kay Wesley Guo. Inamin naman ng Bureau of Immigration spokesperson na si Donna Sandoval na low moral ang mga tauhan ng kanilang ahensya nang masermonan sila ng Pangulong Bongbong Marcos matapos makatakas ang Bamban Mayor na si Alice Guo noon. Ayon kay Sandoval, patuloy ang kanilang investigasyon at hindi pa nila alam kung sino ang immigration officer na tumulong kay Guo na makaalis ng bansa. Pagtitiyak naman ni Sandoval, hindi nila sasantuhin at tiyak nakakasuhan at mapaparusahan ang sino mang mapapatunayang sangkot sa pagpapatakas kay Guo. Bagaman sinabi ng kapatid ni Alice na si Shiri Guo na dumaan sila sa backdoor channel upang malayo sa Pilipinas, naniniwala pa rin si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na merong kasabwat si Guo sa mga tauhan ng BI o Bureau of Immigration noong umalisto noong Hulyo. Umaga, Pilipinas! Kinumpirma naman ni Sheila Guo na magkaibigan si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at Mayor Lisel Dodong Kalugay ng Sual, Pangasinan. Sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Justice, sinabi ni Sheila na isinama siya ni Mayor Alice noon sa Pangasinan kung saan sila kumain sa isang restaurant at ipinakilala kay Mayor Kalugay. Si Mayor Dong kilala po. Kilala nyo? Paano nyo siya nakilala? Kinain kami sa isang restaurant. Nagkita kayo sa isang restaurant. Kailan yon? Hindi ko matandaan kasi ilang taon na po eh. Ilang taon na? Ilang taon na mula nung nagkita kayo sa restaurant? Before pandemic ata. Before pandemic, so bandang 2019. Anong okasyon bakit kayo nagkita sa restaurant nung bandang 2019? Sumama lang ako kay Alice po. Sumama kay Alice. So, si Alice ang may kilala kay Mayor Kalugay. Opo. Ayun. Sa naturang hearing, nalantad din na mayroong negosyo sa Sual, Pangasinan na nakapangalan naman kay Sheila Guo. Pero itinanggi naman ito na Sheila at sinabing ginamit lamang umano ang kanyang pangalan. Maguguritang una ng tinanong kung may relasyon sina dating Mayor Alice Guo at Mayor Kalugay na siya ring itinanggi ng dating alkalde. Magandang umaga, Pilipinas! Larawan ng mga nakatingiting opisyal na gobyerno na sumundo kay dating Mayor Alice Guo sa Indonesia kinastigo ng ilang senador. Detalye na balita mula kay Raymond Dedpa sa Aris 28. Good morning, Raymond. Hindi nagustuhan ng ilang senador ang nakangiting larawan at video ng mga opisyal at tauhan ng gobyerno na sumundo kay dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Indonesia. Tinawag ang mga ito ni Senador Joel Villanueva na unprofessional. Ipinagtataka ni Villanueva na nagpakuha pa ng larawan na nakangiti ang mga opisyal at tauhan ng gobyerno sa isang kanyang tinawag na taksil na pugante. Paalala naman ni Senador Risa Hontiveros sa mga kawani ng gobyerno, hindi celebrity si dating Mayor Alice kundi ito ay pugante at may kaso pang human trafficking. Si Guo ay sinundo sa Jakarta, Indonesia ng mga tauhan ng Bureau of Immigration, National Bureau of Investigation o NBI, ang Philippine National Police at Department of Interior and Local Government. Ito si RH28 Raymond Advas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Naglamas na rin ang korte ng Campus Tarlac ng arrest warrant laban sa dismissed Bamban Tarlac Mayor na si Alice Guo. Ito may kaugnayan sa kasong paglamag sa Republic Act 1319 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pero sa kabila nito, tiwala naman ang legal counsel ni Guo na si Attorney Stephen David, kaya nilang sagutin ang naturang alegasyon. Bukod dito, bailable din ang naturang kaso na aabot lamang sa kabuang 180,000 pesos. Sa akin naman, sasagutin namin ito. Pero in the meantime, siyempre, kailangan mo munang mag-bail. Buti naman, bailable. Apo. After that, sagutin, mag-request tayo motion to dismiss.
Garbage collector nahulog sa truck patay sa Davao City. Detalye ng balita mula kay Jun Suter mula sa Action Radio Davao. May buntag mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Patay on the spot ang isang garbage collector matapos nahulog mula sa garbage truck pasado alas 7 ng umaga, Setyembre 5, 2024 sa Cabagyo Avenue, Davao City, partikular sa tapat ng Philippine Statistics Authority Office. Ang biktima na kilalang si Restituto Quirante, 60 anyos, walang asawa at nakatira sa San Isidro Village, kilometro 6, Matina Crossing, Davao City. Batay sa investigasyon ng kapulisan, isang Teresa Orculio ang nakakita sa buong pangyayari. Ayon sa kanya, nakatayo ang biktima sa ibabaw ng truck ng sentro habang binabaybay ng nasabing truck ang kahabaan ng Cabagyo Avenue nang biglan lang sumabit sa wire ng kuryente dahilan ng kanyang pagkahulog. Rumispondi naman ang Central 911 matapos sila makatanggap ng tawag, ngunit patay na ang biktima ng datna nila. Sa ngayon, nasa lokal na punerarya na ang bangkay ng biktima. Ito si Jun Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Ay mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw, tamoy pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang Bitamalon Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman, rekomendado ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. At sabi nga ni Dr. Kim Tan, dyan po sa lalawigan ho ng Quezon. Magandang umaga po kay Dr. Kim Tan. Ito talagang puring-puri ho ng mga taga Nueva, ng mga taga Lucena City. Ayan, dapat daw ho lagi tayong naglilinis ng ating katawan. Itinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos bilang bagong kalihim ng Presidential Communications Office si Cesar Chavez. Sa inilabas na larawan ng PCO, makikitang nanumpana si Dr. Chavez sa harap ng punong ehekutibo. Papalitan ni Dr. Chavez si dating PCO Secretary Cheloy Garapil na nagbitiw naman sa pwesto at inilipat ng Pangulo bilang chairman ng Manila Economic and Cultural Office sa Taiwan. Bago naging kalihim ng PCO, nanungkulan si Chavez bilang Presidential Assistant for Strategic Communication na may posisyon na Undersecretary sa ilalim ng Office of the President. Nauna na ritong nanungkulan bilang Undersecretary sa Department of Transportation at natin siyang Vice President ng Manila Broadcasting Company at Station Manager ng DZRH. Congratulations, Boss Cesar! Target naman ang bagong Presidential Communication Office Secretary na si Dr. Cesar Chavez na makapag-anunsyo ng kanselasyon ng klase at trabaho bago mag-alas 4 na madaling araw tuwing merong sama ng panahon sa bansa. Ayon kay Chavez, nais niyang magkaroon ng digital hotline ang PCO sa mga focal persons at aatas ang gumising ng alas 3 na madaling araw upang magbaba ng anunsyo. Sinabi pa ng kalihim, gabi pa lamang kung masama talagang panahon, sisikapin na agad na makapag-anunsyo ang Presidential Communication Office. Ito ay sa pagtutulungan ng Office of the Executive Secretary, Office of Civil Defense, Presidential Management Staff, Pag-asa, DILG at MMDA. Tuod pa rito, tiniyak din ang bagong kalihim ang kanyang maigting na paglaban sa fake news at pagpapatupad ng tungkulin tungo sa mas epektibong komunikasyon ng gobyerno at publiko. Nangako nga ang bagong talagang Presidential Communications Office Secretary na si Dr. Cesar Chavez na iba yung lalabanan ng pagkalat ng fake news sa bansa. Ito ay kasunod ng kanyang panunumpa sa harap ng Pangulong Bongbong Marcos bilang bagong kalihim ng PCO. Tiniyak din ni Chavez na gagampanan niya mabuti ang kanyang tungkulin sa mas epektibong komunikasyon ng gobyerno sa publiko. Ayon kay Secretary Chavez, magiging mas aktibo na siya sa paglaban sa fake news at malinaw na mailahad sa mga polisiya ng pamahalaan sa nangyayaring tensyon sa West Philippine Sea. Bukod pa rito, ang lalo pang pagtataguyod ang Better Build More Infrastructure Program ng BBM Administration. Sa paglaban sa pagkalat sa fake news, sinihayag ni Secretary Chavez, hihilingin niya sa state media na magtalaga ng kani-kanilang mga fact-check officers. Nais niyang panatilihin ang anyay timely, accurate at validated information sa loob ng Presidential Communications Office. Samantala, pinasalamatan naman ni Dr. Chavez ang Pangulong Bongbong Marcos sa tiwalang ibinigay sa kanya ng Chief Executive. Oy mga mamis! Laundry day today ha.
Pwede daw tayo maglaba. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't ba pahirapan ang self ko sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away formula, tanggal ang matitinding mantsa based on test sa chocolate, mud, and Seven Cotton. Gawa po ito ng ACS. Maganda umaga, Pilipinas! Mag-showbiz nga muna tayo. Aba, si Wendell Ramos, tuloy daw ang pagiging volunteer firefighter. Abay, buti naman. Detalye ng balitang yan mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Proud ang kapuso actor na si Wendell Ramos dahil hanggang sa ngayon ay kasama pa rin siya sa mga volunteers ng firefighters. Nagsimula itong pagiging volunteer ni Wendell noong pandemic na kung saan ay wala pag-aanong trabaho. Ang sabi ng aktor, ang laki raw ng realization sa kanya noong panahon ng COVID-19 na hindi lang pala mahalaga ang kumita ng malaki. Kailangan daw ay makatulong sa abot ng kanyang makakaya. Ang pagtulong daw sa kapwa na hindi na kailangang magbigay ng pera o items kundi serbisyo kagaya nitong pagpatay ng sunog. Malaking fulfillment daw sa kanya kapag naging bahagi raw siya sa mga bombero na tumutulong sa pagpatay ng apoy, lalo na raw kapag may mga nasave siya sa bahay sa pagkasunog. Ang isa pa raw ay nagpapasarap sa pakiramdam niya ay kapag nakita raw ng mga taong artista pala ang tumutulong sa mga bombero ay pinagkaguluhan na siya. Iba raw talaga ang pakiramdam. At nilinaw ni Wendell na wala silang sweldo rito kundi volunteer lang daw talaga sila. Wala raw siyang inaasahang balik sa kanila o anumang pabuya. Ang mahalaga ay nakatulong. Heto pa ang pahayag ni Wendell Ramos. And I'm not expecting in return naman. Pero kay Lord, definitely malalim sa kanya to give your life sa bagay na hindi ka sinusahuran, sa bagay na wala kang makukuhang kapalit. Kundi, thank you lang. Iyan ang pahayag ni Wendell Ramos. Sa ngayon ay hindi raw muna siya nakakasama sa mga volunteers ng firefighters dahil abala siya sa taping ng bagong programa niya sa GMA7 na Shining Inheritance. Pero kapag may libreng oras daw siya, ay balik volunteer na naman siya sa mga firefighters. Gorgie Rula po, nag-uulat sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. Ay Direk Ginger Katabuin ng Net25, magandang umaga po sa inyo ha, tsaka kay Direk Cora Losalia ng TV5. Wala pa ring pasok sa eskwela sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan sa ilang lugar ng Metro Manila at mga lalawigan ngayong araw ng Biyernes. Sa Metro Manila, ang mga walang pasok pa rin ay Marikina, Muntinlupa at Malabon. Sa Bulacan naman, Bocaue, Pandi, Hagonoy, Balagtas, Bulacan, Malolos, Norsagaray, Obando, San Ildefonso, Pulilan, San Rafael, Santa Maria at San Miguel. Kanselado rin ang face-to-face classes sa Angat, Bustos, Kalumpit, Hagonoy, Pandi, Paumbong at San Jose del Monte. Pero pinapayuhan ng mga paaralan na magsagawa ng distance learning. Sa Pangasinan, ala din pasok sa Calasiao, Dagupan, Lingayen, Binmali, Malasiki. Santo Tomas, Anda, Alcala, Asingan, Balungao, Bautista, Bugalion, Dasol, Infanta, Labrador, Lingayen, Mabini, yun din sa Manawag, Mangaldan, Mapandan, Natividad, Poso Rubio, Rosales, San Carlos, San Fabian, San Jacinto, San Manuel, San Nicolas, San Quintin, Santa Maria, Tayog, Umingan, Orbistondo at Ordaneta City. Masantos siya kabasan ni Chike Amin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Sa bayan naman ng Santa Barbara at Binalonan, Pangasinan, kanselado lamang ang klase mula elementary hanggang high school. Tuloy naman ang online o modular learning sa mga sumusunod na mga lugar sa Pangasinan kahit kanselado ang face-to-face classes: Pulinao, Aguilar, Bani, Basista, Bayambang, Burgos at Villasis. Sa Nueva Ecija, wala rin pasok ang lahat ng antas ng pasok, public and private, sa bayan po ng Likab. Kanselado din ang klase sa Cervantes, Ilocos Sur. Sa Sambales naman, walang pasok sa Botolan, Candelaria, Masinloc, Palawig, Cabangan at San Marcelino. Sa Pampanga, wala ring pasok sa San Luis, San Simon, pero sa Angeles, Pampanga, Bacolor, Candaba, Guagua, Mabalacat, San Fernando, tuloy ang distance learning bagamat kanselado ang klase. Nananatili rin kanselado ang klase sa San Pedro Laguna pero tuloy ang online o modular class. Wala rin pasok sa Mamburao, Occidental Mindoro.
Sa Rizal, suspendido rin ang pasok sa Halahala, Rodriguez at San Mateo. Kasama rin sa mga nagkansela na ng pasok ang Anao, Bamban, Concepcion, La Paz, Paniqui, Santa Ignacia at Concepcion sa Tarlac. Pinapayuhang magsagawa naman ng distance learning ang mga mag-aaral sa Moncada at San Manuel sa nasabing lalawigan. Habang kanselado naman ang klase mula preschool hanggang high school sa Capas, Tarlac. Magandang umaga, Pilipinas! Ilang barangay sa Bataan lubog pa rin ang mga bahay sa tubig baha dahil naman sa patuloy na pagbuhos ng ulan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny. Dahil sa patuloy na nararanasan pagbuhos pa rin ng ulan sa lalawigan ng Bataan, ilang barangay pa rin dito ang lubog sa baha. Sa bayan ng Hermosa sa barangay Daungan katabi na dadaan ka sa barangay Almasin, mataas pa rin ang tubig baha na halos nasa 3 talampakan ang nagilalim. Kaya ang mga residente dito ay nananatili lamang sa loob ng kanilang bahay at kung lalabas naman sila ng kanilang tahanan, gamit nila ay bangka na pawang mga nakabang na sa labas ng kanilang tahanan para mamili na kanila makakain. Sa bayan ng Dinalupihan, 9 na barangay ang lubog sa baha dito. Ayon ito sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office MDRRMO. Kabilang dito sa may baha ang Purok 5 at Purok 7 ng barangay Santo Niño na abot tuhod at bewang ang baha. Sinabi ng mga residente sa nasabing lugar, problema nila ang drainage kaya hindi basta nawawala ang tubig baha sa kanilang lugar. Ang basura ang bumabara sa agusan kaya hindi agad nawawala ang tubig sa kanilang lugar. May problema naman o may project naman ang LGU dito na isa sa ayos ito para palalimin kaso inabot na muna ng pananalasa ng ulan. Ang mga kailugan naman ay halos umapaw, maging ang mga pananim na palayan sa buong Bataan ay apektado ng paglubog sa tubig ulan. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Danny Kumilang. At kung may mga lakad ho kayo, huwag kalimutan ha, may dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan po ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. O kumusta na po yung ating mga magagandang kumadrona ha? Ginagamit yan for sponge baiting and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DZRH abok na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Dumating na sa PNP Custodial Center si Alice Guo at naroon naman si Inyal Parosa, RH52. Inyal, good morning. Kuya Angel, naihatid na nga sa Campo Crame si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo para pansamantalang manatili sa kustodiya ng Criminal Investigation and Detection Group. Pasado alas 3 na umaga, nakarating sa PNP Custodial Center ang convoy ni Guo matapos siyang iharap sa media sa isang private hangar dyan sa Pasay City. At patay nga dito sa pinakahuling update ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo ay naipasok na sa kulungan itong dating alkalde. Walang aircon pero may isang electric fan, sariling kama at CR. Itong kwartong pagpapahingahan ng sinipang alkalde. Bawal din siyang magdala ng cellphone o kahit anong gadget sa loob kaya in-inspection muna siya bago pumasok sa loob. Inaasahan ngayong araw rin darating abogado ng naaresto para pag-usapan ng susunod na hakbang. Lalo pat may warrant of arrest itong sigo sa isang korte sa Capas, Tarlac. Sabi ni Fajardo, pagkaulat ng CIDG sa korte, hukuman ang magdedesisyon kung saan o paano ang magiging proseso ng further na pag-detain kay Guo. Dadalhin naman sa Senado kapag siya ay makapagpiyansa ng 180,000 pesos kabuuan sa kasong pagtabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Giniit ng tagapagsalita ng PNP na itatratong ordinaryong detainee itong si Alice Guo sa kabila ng seguridad na ibinibigay sa kanya bilang isang high-profile individual. Wala pang batid ng PNP kung saan nanggagaling itong death threat umano si Alice Guo, bagay na pag-uusapan o inaasang mo pag-uusapan sa mga susunod na oras. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Maraming salamat, Ejel Parosa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Bagyong Enteng, walang malaking epekto namang idinulot sa Cordillera. Detalye ng balita para kay Romy Gonzalez, RH41, Imbag na Bigan, Romy. Walang malaking epekto na iniwan ang Bagyong Enteng sa Cordillera Region. Ayon kay Office of Civil Defense Cordillera Regional Director Albert Mogol, walang iniulat na epekto ng bagyo sa Cordillera kaya mananatiling naka-full alert at nakikipag-ugnayan ang Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga local disaster councils para matiyak ang tuloy-tuloy na proactive measures at handaan sa pagresponde. Nagpalabas ng direktiba si Director Mogol sa lahat ng Local Disaster Risk Reduction Management Council sa mga lalawigan at munisipalidad sa rehiyon na magsagawa ng rapid damage assessment at needs analysis kahit nakalabas na si Enteng sa bansa at patuloy na pinag-iibayo ang habagat. Batay sa report, isang pamilya lamang na kinabibilangan ng 3 katao mula sa Sangkintin Abra ang naapektuhan ng Enteng. 9 na road sections, 6 sa Benguet, 2 sa Mountain Province at 1 sa Kalinga ang naapektuhan ng pagguho ng lupa at bato, slope collapse, road slips o damaged slopes protection. Nabuksan na ito sa daloy ng trapiko. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. John Stegnina. Magandang umaga, Pilipinas! Garbage collector na hulog sa truck patay sa Davao City. Detalye ng balita mula kay Jun Suter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Alaykum assalam kayang Angel. Isang sugatang Philippine Eagle ang na-rescue na isang team ng bantay. Teka muna. Si Jun Suter yun. Teka muna ha. Sandali muna ha. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sige, tuloy na natin muna. Tanggapin na natin yung report ni Jun Di Makutak dahil nakastambay na rin si Jun. Tinatayang nasa 6 to 7 month old na juvenile eagle. Natagpuan naman na sugatan sa Kalantungan Range. Ito po ay sa Valencia, Bukidnon. Balikan natin si Jun Di Makutak. RH19, Jun. Good morning. Assalamualaikum. Alaykum assalam kayang Angel. Isang sugatang Philippine Eagle ang na-rescue na isang team ng Bantay Lasang sa Bagalbal Forest, Mount Kalatungan, Valencia, Bukidnon na pinangalanan nilang si Kalatungan II. Isa itong juvenile uri ng lalaking agila na natagpuang bali ang kaliwang pakpak at tinatayang 2 araw na umanong sugatan at dahil sa ingay nito ay nakatawag pansin sa mga Bantay Guba team na hanapin ang pinanggalingan at natagpuan itong gutom na gutom. Ayon sa Bantay Lasang team ng Valencia, Bukidnon, marahil ay 2 araw ng sugatan ang tinatayang nasa 6 to 7 months old na agila at dahil sa nakitang posibleng komplikasyon sa sugat nito, tuluyan ang pinutol ang kaliwang pakpak nito sa pamamagitan ng isang resident doctor ng Bantay Lasang ng LGU Valencia, Bukidnon. At sa sandali manong makarecover sa tinamong sugat ang agila, ililipat rin ito sa quarantine area sa Philippine Eagle Center sa Malagos, Davao City. Nagsagawa na ng masusing investigasyon ang Bantay Lasang team na matukoy ang mga responsableng hunters na nasa Kalatungan area o Kalatungan Range sa tulong ng mga native inhabitants sa lugar. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Di Makutak. Nag-uulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas! 37 na makaliban sa alas 4 na umaga. Ayan, pwede na kayo mag-take na inyong ultabayo ha. Pero ang sabi ho na madalubhasa, pinakamaganda, i-take ho natin ang ultabayo. Siguro mga 2 kapsula bago matulog. Yun, para ma-maximize ho natin ang benepisyo po ng ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. At ito'y sumailalim sa mahabang clinical trial. Hindi po kwentong kutsero, hindi lamang ho itong mga testimonial. Ano, ha? Ang bawat kapsula pala ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya ganun ho kapotent ito. Pagpasok sa ating katawan, ina-activate yung commander ng ating immune system, yung PDC o plasmacytoid dendritic cell.
At yan po ang gumagana para maitabo yung mga toksin sa ating katawan habang tayo natutulog. Kaya't nakakatulong po ito para ma-achieve natin ang magandang tulog. Para kinabukasan, may panibago kang sigla, kahit na ikaw ay puyat, stress o pagod, nanunumbalik ang iyong sigla dahil na-achieve mo ang magandang tulog. Yan, hindi po ito kwentong kutsero, yun po ay dumaan sa mahabang clinical trial. At ang kagandahan ho nito, ang Ultamayo po ay nagbugay din ho ng hotline 0917-110-6580. Kung meron po kayong mga health concerns, po pwede ho kayong magtanong dyan at may nakastambay tayong mga medical experts. Available po ang Ultamayo sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang na galing po ito sa Theoxis Health Ventures. Available din po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Tandaan ho natin sa panahon ho na matindi ang problema natin sa pagod po at stress ang ating kaagapay, Ultabayo. Halal certified at kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration kaya't rekomendado ng mga doktor. Mahalagang paalala ang Ultabayo, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 46 anyos na lalaking sakay ng motorsiklo tinakbuhan ang PNP checkpoint sa Malasiki, Pangasinan. Nahulihan ng illegal drugs na nagkakahalaga na mahigit 10,000 pesos. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RS38 Freddy. Masantos sa Kabusan sa Angel, kulungan ng bagsak ng suspek na kinilalang si Romeo Aquino Sison Jr., 46 anyos, residente ng barangay Don Pedro, Malasiki, Pangasinan matapos itong mahulihan ng illegal na droga. Sa ulat ni Police Lieutenant Colonel Edgar Palaylay, pasado alas 7 ng gabi nagsasagawa ng uplansita ang kanyang mga tauhan sa highway ng barangay Amakalan nang masita ang suspek sakay ng motorsiklo. Bigla itong nagyutan at humarurot papalayo kaya nagkaroon ng maikling habulan at nang maabutan ng suspek, hinanapan ang driver's license at rehistro ng kanyang motorsiklo. Nang buksan ang U-box ng kanyang motorsiklo upang kunin ang rehistro, tumambad sa mga otoridad ang isang digital weighing scale at isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na 1.61 grams at may street drug price na 10,948 pesos. Kasong paglabag sa Article 151 ng Revised Penal Code at Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap na kaso ngayon ng suspek. Ito si Freddy Pajardo, RS38 nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Freddy. At mali, masantos sa Kabasan ni Chikiami sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Ipinawalang bisa ng Court of Appeals ang inilabas na protection order ng Davao Regional Trial Court Branch 15 laban sa mga pulis kaugnay ng pagsasilbi ng arrest warrant kay Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, tinabla ng 22nd Division ng CA sa Cagayan de Oro City ang writ of amparo na hirit ng Kingdom of Jesus Christ kontra sa Department of the Interior and Local Government. Kaugnay ito ng pagpapahinto ng Davao City Regional Trial Court Branch 15 sa muling pagharang ng pulisya sa lagusan at iba pang mga pag-aari sa compound na labag umano sa karapatan ng religious group. Nagpaalala pa ang Court of Appeals, inilipat na ng Korte Suprema sa Quezon City ang kaso ni Apollo Kibuloy mula sa Korte ng Davao. Samantala na magdadalawang linggo na sa lugar ang PNP para naman tangkaing isilbi ang arrest warrant sa pastor at 4 na kapwa akusado. Tuluyan ang sinabak sa pwesto ng Office of the Ombudsman si Albay Governor Noel Rosal at pinagbawalan na rin itong maupo sa anumang posisyon sa gobyerno. Sa resolusyon, napatunayang guilty si Rosal ng grave misconduct at oppression dahil sa illegal na reassignment sa 3 department heads sa mas mababang pwesto, malayo sa kanilang duties and responsibilities. Pati na rin ang paglabag sa Civil Service Commission guidelines ukol sa balasahan ng mga tauhan. Paliwanag naman dito ni Rosal, otorisado siyang magpatupad ng reassignment at hindi naman umano nagreklamo ang 3 department head. Pero iginit ang ombudsman kahit pa hindi nagreklamo ang mga ito, may kapangyarihan ang ahensya na silipin kung nagkaroon ng mga paglabagang opisyal sa nasabing hakbang base sa reklamo ng isang pribadong
individual. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 42 na makalipas ang alas 4. Balugod na tinanggap naman ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. ang desisyon ng Philippine Competitive Commission na magsampa ng kaso laban sa isang dosenang unscrupulous onion traders. Na ang mga gawaing kartel ay nagdudulot ng masamang epekto sa mga mamimili at ekonomiya ng bansa. Ayon kay Secretary Laurel, natutuwa siya sa desisyon ng PCC. Dapat itong maging babala sa lahat ng mga smuggler at mga hindi tapat na traders na hahanapin silang lahat ng batas. Bilang pagsunod naman sa utos ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kinasuhan ng PCC ang 12 kumpanya at individual dahil sa paglabag sa Philippine Competition Act kaugnay ng kanilang importation at trading ng sibuyas. Lumabas sa investigasyon na nagkaroon ng sabwatan ng mga trader at naghatian ng sanitary at phytosanitary import clearances. Dahil dito nakontrol nila ang mahigit kalahati ng kabuang importation ng sibuyas sa Pilipinas. 1 kilos na itinuturing na anti-competitive behavior na may parusa sa ilalim ng Competition Act. Bukod sa mga kasong isinampa, pinagmumulta din ang mga sangkot na trader nang umaabot sa 2.4 billion pesos. Bagamat nangyari ang sabwatan bago pa man umupo si Agriculture Secretary Q. Laurel noong Nobyembre, ipinahayag niya na ang pagkadismaya niya sa mga ginagawa ng mga traders na ito ay talagang mapinsala sa ekonomiya. Ang traders ay binigyan ng importation permit ng Department of Agriculture at ng Bureau of Plant Industry at meron silang responsibilidad na sapat ang supply ng sibuyas sa bansa. Bukod sa kaso, sinabi ni Laurel na pag-aaralan din nila ang posibilidad na i-blacklist na ang mga unscrupulous traders na ito at bawiin ang accreditation sa mga cold storage facilities. Sinusulong naman ng Department of Agriculture ang pagkakaroon ng half-cup rice policy bilang tugon sa tunay-toneladang kanin na nasasayang sa Pilipinas. Sa panayam ng tune-in kay Tonying, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel, isa sa pinakamalakas na kumukonsumo ng kanin ang mga Pilipino kumpara sa ibang bansa. Ganyan nilinaw ni Laurel, karapatan pa rin ng mga Pilipino na mamili ng gusto nilang kainin. I recall, statistics na tinatapon na rice is about 300,000 tons a year. You know, sa China, ang kanilang consumption ng bigas is per capita is only 80 kilos per year, 122. Vietnam naman, ang kanilang per capita was 110. So we're eating more rice than them. Ayun. Kung namumroblema ho tayo sa sobrang kanin ho, na kain ng kanin, isulong ho natin yung mix ng rice and corn. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, sa mga suki natin dyan sa abroad, sa mga Pilipino, alam ho ninyo, isa din sa mga pinapalakas natin ay iba pang mga agricultural products. Katulad po ng ginagawa dyan po sa lalawigan ng Quezon, sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, nagpo-produce na sila ng sarili nilang brand ng tsokolate, ang Tangerine Chocolate. Ayan, ang Tangerine Chocolate po ay available sa 0919-095-5935 o dili kaya sa tangerinechocolate.ph. Ang mga magsasaka nagko-contribute din po ng mga raw materials para sa pagpo-produce ng iba pang mga variants ng Tangerine Chocolate. I-check ho ninyo, tangerinechocolate.ph, nandiyan po yung mahigit 10 variants ng Tangerine Chocolate. Ayan, yan po yung tinulungan ng Department of Science and Technology at saka ng Department of Trade and Industry. Kaya nga pinagmamalaki ni Dr. Helen Tan ng Tangerine Chocolate, gawang lokal but taste and looks global. Magandang umaga, Pilipinas! 46 makalipas sa alas 4 ng umaga ngayong araw po ng Biyernes, mga senior high school student na isinailalim sa pagsasanay para makatulong sa pagpigil sa krimen. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Mga senior high school students sinalali ng pagsasanay para makatulong na makapigil sa krimen sa lungsod ng Tacloban. Pahayag ng Tacloban City Police Office City Director Police Colonel Michael Palermo. Ayon kay Colonel Palermo, ang aktibidad ay kaugnay sa pagdiriwang ng pang-30 taon na National Crime Prevention Week ngayong buwan ng Setyembre, kasamang Agape Faith-Based Leaders at life coaches sa isinagawang symposium na tututok sa salient provisions ng Anti-Bullying Act, Comprehensive Dangerous Drugs Act,
crime preventive measures at moral values formation. Naglalayon dito ng malaman ng mga estudyante kanilang gagawin para masugpang krimen. Nauna dito may ilang mga eskwelahan na nagpuntahan ng mga kapulisan sa naturang syudad. Mula dito sa DYV Laksan Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Again, congratulations sa winner po ng ating mahiwagang tunog. Nadali niya yung 4,000 pesos sa Emil San Pedro ng Imus, Cavite. Simple lamang ho yung sagot, maleta na ipinapatong po sa timbangan. Kaya sabi ko, nakikita sa tindahan, nakikita sa palengke, nakikita din po sa airport. Ayun. At ano yung pinatong na yun? Maleta ho na ipinatong ho sa timbangan. Congratulations kay Emil San Pedro ng Imus, Cavite. Ayan, nadali niya. 4,000 pesos. Ay, magandang umaga din kay Mayor Sene Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. At syempre kay Congressman Ador Pleito ng Bulacan. Yung pong patuloy na nagsisikap na magkaroon po ng panunumbalik ng pagsigla ng ating mga watershed dyan po sa Ipo at saka sa Angat Dam. Maraming salamat po. Ay, happy birthday muna pala kay Commissioner Rainer Cruz. Binabati ho siya ng mga mapitagan. Commissioner Rainer Cruz, binabati kayo ng iyong mga mista mula sa mapitagan class ng Philippine Military Academy. Happy birthday. Tapos, birthday naman, actually sa next week pa ito, Monday, ni Justice Ferdinand Bong Bailon. Ayan, bagong talagang justice po ito. Si Bong Bailon ay magdiriwang po naman ang kanyang birthday next week. Yan. Katabi niya si Commissioner Jam Magente at saka ito rin, astig din yan, si Deputy Court Administrator Leo Madraso. Kasama po nila si Commissioner Jam Magente at si Executive Secretary Lucas Bersamin. Justice Bong, happy birthday. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, di sunod na natin to. Para ho sa mga retired judges, magkakaroon kayo ng 5th General Assembly. 5th General Assembly ng mga retired judges sa Centennial Room ng Manila Hotel, December 18. Ayan, para daw po sa karagdagang impormasyon, tawag ho kayo sa 0930-450-742. Ayan, basta tawag ho kayo Ito po yung panawagan ng Association of Retired Judges of the Philippines Incorporated. Ang kanilang tema ngayong taon sa kanilang pagdiriwang ng 5th General Assembly, Unity is Power. Magandang umaga, Pilipinas! Hindi natin, magandang umaga kay Justice Max De Leon ng Court of Appeals dito po sa Maynila. At nagpaparamdam si Nanay Naida Angping dito po sa Maynila. Ito daw, biggest switch. Ang nanay ng Maynila, si Naida Amping, at tabayanan po rin sipag ho nito mag-ikot ngayon dyan ho sa lungsod ng Maynila. Good morning ho sa mga taga Maynila. Binabati kayo ni Ma'am Naida Amping. Eleksyon na lamang din ang pinag-uusapan. Nagpahayag ng suporta si Russian President Vladimir Putin sa kandidatura ni US Vice President Kamala Harris sa nalalapit na US presidential elections. Kasunod nito ng hindi pagtakbo ni US President Joe Biden sa nasabing halalan at pagpapahayag na din ni Biden ng suporta kay Harris. Ayon kay Putin, dahil sa hindi tatakbo si Biden, si Harris na ang susuportahan ng Moscow. Kasabay nito ng kanyang pagpuna sa kalaban sa posisyon ni Harris na si dating President at Republican nominee Donald Trump. Naman ay naglagay ng maraming restriction at sanction laban sa Russia noong Pangulo pa ito ng Amerika. Ako, sa mga survey, lumalamang po si Kamala. Kaya mukhang magkakaroon na ng unang woman president ang Amerika. Baka lang naman, Akala natin, bilog pa rin ang bola. Depende pa rin yan sa CIA. Ay, magandang umaga ho sa mga Pilipino dyan ho sa Amerika. Kumusta na po kayo? Lalong-lalo na sa mga taga Las Vegas, Nevada. Eban lang, inaabantabayanan ka namin dito. Magandang umaga din po sa mga taga New York.
hindi Cubao, New York, USA. At saka sa mga taga ang tawag dito, Washington. Ayan, maraming mga Filipino nurses dyan na nakatutok sa atin. At syempre, sa mga taga San Diego, California, ang Midnight Singers. Magandang umaga po sa inyo, ha? Si Ma'am Loida, si Sir June, si Art, si Ma'am Linda, si Boss Manny, at saka si Tita Cora. Kumusta na po kayo dyan, ha? At syempre, sa lahat ng mga Pilipino all over the world, lalong-lalo na ang ating mga OFW at mga seafarers, ha? Magandang umaga ho sa inyo, ha? Mga taga-Taiwan, mga taga-Hong Kong, good morning, good morning, good morning. Ingat ho kayo, ha? Dito sa Pilipinas, medyo gumaganda na ang lagay ng panahon. Magandang umaga, Pilipinas! Sa Puwersa naman, nananawagan si Pope Francis at Grand Indonesian Imam Nasruddin Umar tungo sa kapayapaan. Kasabay ito ng babala ng Santo Papa sa mga gumagamit ng relihiyon para magsimula ng kaguluhan. Sa kanyang pagbisita sa Indonesia, lumagda ang Santo Papa ng declaration kasama ang Grand Indonesian Imam sa Istiqlal Mosque sa religious harmony at pagprotekta ng kapaligiran. Present din sa nasabing seremonya ang 6 na mga lider pa ng iba't ibang rehiyon. Kabilang dito ang Islam, mga Protestante, Katoliko, Buddhist, Hinduism at Confucianism. Yan, yan po yung mga nagsama-sama para sa deklarasyong pangalagaan ang ating kapaligiran at magkaroon ng religious harmony. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga po sa mga taga-Occidental Mindoro. Inamin naman ni Mr. Supranational Philippines 2016 Alberto Rodolfo A.R. de la Serna. May joint bank account nga sila ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Itong kinumpirma ni de la Serna sa pagdinig ng House Quad Committee hinggil sa posibleng koneksyon ni Roque sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Paliwanag nito, ginamit nila ang naturang bank account noong eleksyon. Pero sarado na ito ngayon. Inutusan din umano siya ni Roque noon na mag-withdraw ng 1.2 million pesos hanggang 1.8 million pesos kada buwan para sa payroll ng mga tao noong halalan. Aabot din niya sa 3 milyong piso ang pinakamalaking deposito sa isang transaksyon na nakita niyang pumasok sa naturang account. Isiniwalat din ni De La Serna sa pagdinig na nag-travel sila sa abroad ni Roque ng 6 na beses noong 2023. Kabilang sa kanilang mga pinuntahan ang Hong Kong at China. Sanay din umano itong magtrabaho kasama si Roque at alam nila ang medical needs nito. Sa katunayan, maraming beses rin umano silang bumiyahe, hindi lamang sa ibang bansa kundi maging sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Matatandang tumakbo si Attorney Roque sa pagkasenador noong 2022, ngunit ito po ay natalo. Kaya ngayon, si AR ang pinaharap para sumagot noon sa mga aligasyon ng koneksyon ito sa mga POGO. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ganda ng koneksyon, ano? Pogi, nagtrabaho sa POGO na ngayon ay mga puga. Di ba si Alice Goo nahuli sa Indonesia? Pumuga sa Pilipinas nahuli sa Indonesia. Ayun, no? Kaya mahirap din ho talaga maging pogi kuminsan. Magandang umaga, Pilipinas! 4 na minuto na lamang bago po mag-alas 5 na umaga. Ay buntag sa mga tigpaminaw natin sa Davao sa Sugbo, ha? Kamusta naman mo? May nga agad sa mga koturan tana sa Negros. Bumagal ng 3.3% ang inflation rate o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo nitong Agosto. Sa pinakuling datos ng Philippine Statistics Authority, mas mabagal ito kumpara sa 4.4% noong Hulyo. Dahil ito sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga pagkain, partikular na ng bigas, tinapay at karne. Nakatulong din ang mas mabagal na inflation sa transportasyon at housing. Kung dito, pasok ang inflation rate noong nakarang buwan sa target na inflation ng gobyerno na 2 hanggang 4% at sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nasa pagitan ng 3.2 hanggang 4% na pagtaas lamang na inaasahang epekto naman ng tapyas taripa sa bigas.
Pero alam mo ninyo, kahit tumaas o hindi ang inflation, itong mga proyekto po ng Westchester Realty walang increase, ha? Ito na pa rin po ang pinakamurang ready for occupancy unit with easiest terms sa buong housing industry. By 5% lamang po pwede pang gives. Ito pa rin ang pangarap pagkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang tinutukoy natin mga proyekto ng Westchester Realty ay yung Sibera Mabalacan, Sibera Bacolor, at saka Samira, at saka yung Sibera Prestige. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Napakalapit lamang po nito sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. Nasa loob din po ng township ang iba't ibang amenities kasama dyan ang eskwelahan, simbahan, munisipyo, palengke at mga department stores and a lot more. Ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon sa sariling bahay. Pakipag-ugnay na sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. At kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng brand new car. Bago ng bahay mo, bago pa ang chekot mo. Tawag na! Magandang umaga, Pilipinas! -2 bago po mag-alas 5. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kapuluan in punto alas 5 na ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Balik tayo sa mga balita. Bumagal ang rising inflation ng 14.7% nitong Agosto. Sa tala ng Philippine Statistics Authority o PSA, mas mabagal ito kumpara sa 20.9% noong Hulyo. Ayon sa PSA Chief at National Statistician na si Claire Dennis Mapa, ito ng pinakamabagal na inflation sa pagkain na kanilang naitala nitong mula noong Oktubre ng 2023. Maging ang presyo ng gulay bumaba rin, kaya't nag-trigger ito ng inflation sa 4.3% mula sa dating 6.1%. Una nang sinabi ng PSA na inasahan na nila ang pagbagal ng inflation sa ikalawang half ng 2024 dahil sa epekto ng mababang taripa ng import na bigas na ipinatupad noong Hunyo. Si Dan Bellamil mula sa Pag-asa kasama na natin. Dan, good morning. Good morning po si Angel at sa ating mga tagapakinig dito sa DZRH. Makakaranas pa rin tayo ng mga pagulan ngayong araw na dala ng southwest monsoon o yung hanging habagat. Pero inaasahan na natin na bahagyan ng mababawasan yung mga pagulan na ito. Asahan pa rin natin itong mga occasional rain sa bahagi ng Pangasinan, Zambales at sa Bataan. Dala pa rin yan ng habagat, samantalang sa area na extreme northern Luzon, umaawat pa rin dyan yung trough o extension nitong super typhoon na dating si Enteng na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya sana rin natin itong maulang panahon sa nabanggit na lugar. Sa malaking bahagi naman ng Luzon, kabila na dyan ng Metro Manila, sana rin natin ang mataas na tsansa ng mga kaulapan na sinasamahan ng mga kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat. Samantala sa nalalabing bahagi ng ating bansa dito sa areas ng Kabikulan, sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, pati na rin sa buong Visayas at sa Mindanao, makaranas tayo ngayong araw ng mas maaliwalas sa panahon, mainit at malinsangan. Ngayong umaga hanggang sa tanghali, ngunit pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, nandyan mula yung mga tsansa ng mga biglaan at panandali ang buhos ng ulan na dulot ng localized thunderstorms. At sa kalagayan natin karagatan sa kasalukuyan, may gale warning pa rin tayo nakataas dito sa kanlurang bahagi o itong western seaboards ng Luzon. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit at sasakyang pandagat, kung maaari ay huwag po muna tayong pamalaot dahil patuloy pa rin tayong makaranas ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan. At Sir Angel, yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Dan Villamil Gulat. Si Perdi towards Tuesday or Wednesday pa?
Oh, well, sa ngayon po, may binabantay nga po tayo yung LPA sa labas ng Parno. So, hindi pa po natin, kumbaga wala pa pong pangalan to dahil hindi pa po isang ganap to bagay. Pero ayun nga po, for deep, if ever maging bagay ito. Pero sa ngayon po, for the next 24 hours, low chance pa naman pong maging bagay ito. Pwedeng mag-dissipate na yun. Kaya lang may kasunod daw na isa pang LPA. Opo, may kalayuan pa po ito, pero kumbaga hindi pa po ito nagpapakita sa ating satellite images. So, wala pa po tayong minomonitor ng iba pang sama ng panahon bukod dito sa low pressure area sa labas ng ating PAR. Okay. Pero matindi palang ginagawang pamiminsala ni Yagi ngayon sa China, ha? Opo. So, may kalapitan na nga po ito sa mainland China at yung latest details po natin, super typhoon, patuloy pa rin itong isang super typhoon category at napapanatili nito ang 195 kilometers per hour na lakas ng hangin. Ano tatamaan niya? Papunta sa ngayon po yung lokasyon nito, malapit na siya sa southern portion. Southern portion. Guangzhou pa rin. Yes po. Pero malayo siya sa Hong Kong? May kalapitan na po, pero yes. Ako, dami pa rin natin mga kababayan dyan sa Hong Kong naman, ano? Ingat din, kinakailangan iba yung pag-iingat. Maraming salamat, Dan, ha? Ingat din, maraming salamat. Maraming salamat po. Thank you. Si Dan Villamil mula po sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Super typhoon category po ang paparating dyan sa may southern portion ho ng China. Kaya medyo maapektuhan din ito ang ating mga kababayan dyan po sa Hong Kong. Kaya kinakailangan ang iba yung pag-iingat at paghahanda. Pero sa bagay, sa China ho, pag tumungtong na ng signal number 8, sila doon, wala talagang lumalabas ng bahay. Meron, mas matataas yung signal nila doon eh. Sa atin hanggang 5 lang, di ba? Sa kanila maabot pa ng 8, 9. Pero pagka ganun, wala na talagang huhulihin ka pagka lumalabas ka ng bahay kasi baka tamaan ka ng mga flying debris. Dalawa po ang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Pwede nating ibaon, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yung namang mabangong family rubbing compound improvement cologne, ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH abok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. At muli binabati po natin si Asek Cecil Bangcasantos ng Philippine League of Private and Government Midwives. Gayon din ang Midwives Foundation of the Philippines. Magandang umaga, Pilipinas! Ito din, kausapin na natin ng isa pang lab na lab ng mga midwives ng ating pong mga kumadrona. Isa naman hong ipinagmamalaki nating magaling na pharmacist. Yan, dating spokesperson po ito ng Philippine Pharmacists Association. Si Ginoong Brian Posada. Sir Brian, good morning po sa inyo. Good morning, Angel. Good morning sa mga tagapakinig at nanonood sa atin sa DCR. Ayan. Sabi kasi nung iba, magsiship na lang ako sa vape para hindi ako magka-cancer. Yan. Yan ang katuwiran nila kaya nagsiship sila sa vape. Ang vaping ba po pwede ring mag-cause ng COPD katulad ng itinitrigger ho ng paninigarilyo? Siguro kung Angel, ang isa sa kailangan natin maunawaan, no, as an ordinaryo na tao, no, safer doesn't mean harmless. Hindi ibig sabihin na mas safe siya, harmless siya. So halimbawa, nagda-drive tayo ng sasakyan. Hindi ibig sabihin na naka-seatbelt ka ay hindi ka na mapapahamak. Correct. It reduces the risk, yes, but if you don't change your driving habits, ka pa rin, no? Bargas ka pa rin or mali-mali ka pa rin mag-drive, masyado ka pa rin aggressive driver, you dying from a car crash or getting seriously injured is still there. Ganon ang vaping. Hindi ibig sabihin na safer siya, it means wala siyang harm. Kasi, kaya naman natin nasasabi na safer, no? Dahil kumpara sa paninigarilyo, sa ordinary cigarette, napakarami kasing pag-aaral na available na nagsasabi of the harmful effects of your cigarette. But sa vaping, dahil bago siya, hindi pa na ilalabas lahat ng trials. So kulang pa ng aral. Lahat ng studies. So that's why they're saying
it's safer. But you have to remember, we need to remember for those who are vaping, I'm not, parang, okay, I just have to tell it out, to speak it out. Mayroon pa rin yung chemicals na meron pa rin yung combustion, and anything na chemicals na and combustion, no? Yung mga chemicals na yan, papasok pa rin yan sa lungs mo. Dahil syempre, hinihit-hit nga yan, right? So pagpasok sa lungs mo yan, your body, if it's something na not natural, no? It will definitely have some reaction, which would cause inflammation, irritation, and all of those stuff. So kaya ka mas mataas pa rin yung risk mo on COPD or yung chronic obstructive pulmonary disease. Merong mga initial studies na lumalabas din, no, na yung mga nag-switch from cigarette smoke from cigarette to vaping, they still have a higher risk, no, of having COPD. So siguro paliwanag din natin kung mabilis lang. Ano ba yung COPD? No? COPD usually mag-manifest yan with your chronic bronchitis. Okay. COPD means chronic obstructive. So merong obstruction sa paghinga mo sa pulmonary function natin. So it's chronic bronchitis and your emphysema. So sa chronic bronchitis, yung bronchioles mo, yung daanan ng hangin, nagkakaroon ng inflammation, nagkakaroon ng restriction. Bakit siya nagkakaroon ng inflammation? Kapag may mga irritants na pumapasok sa lungs natin. Ano naman ang emphysema? Your alveoli, no? Yung parang meron yung mga sake doon sa loob ng lungs natin that usually nag-i-inflate, nagdi-deflate. It's really flexible, it's really elastic, no? So sa emphysema, nawawala yung elasticity na yon. Meaning mas nahihirapang huminga kasi hindi na elastic yung alveoli natin, no? So yung ang ibig sabihin nito, when you do vaping or anything na nagpapasok tayo, no, ng mga smoke, no, sa katawan natin, nawawala yung elasticity na yon. So even if you switch from cigarette to vape, your risk of having chronic obstructive pulmonary disease is still there. So kaya ang lagi namin sinasabi, no, it should be the lifestyle that should change. No, hindi lang yung basta nag-switch ka, but you're still putting irritants inside your lungs. Kaya pagka pinag-uusapan namin yan sa health, no, we don't really recommend vaping as an alternative for cigarette smoking. There are a lot of smoking cessation. If they really want to quit smoking, there are a lot of ways to quit smoking. Hindi, tsaka pag sinabi mo mag-quit ka, mag-quit ka. Huwag ka na gumamit ng kung ano-anong mga excuse. So, meron din pala siyang second hand, di ba, sa sigarilyo, merong danger doon sa second hand at saka third hand smoke. Sa vaping, meron din ba? Kasi sa vaping, meron din. Yes, kasi naglalabas ka pa rin ng chemicals, no? Again, mas mataas nga yung, di ba, daming chemicals nga, no? Oo. Even yung amoy, yung flavoring niyan, usually it has diacetyl, no? Yung diacetyl used in some flavorings, tapos magkakaroon ka ng combustion, papasok sa lungs mo. It can still cause yung popcorn lang na tinatawag natin, no? Yung nagkakaroon ng problem sa lung natin, nagkakaroon ng damage sa small airways natin. And again, no, some vape, no, yung mga nilalagay diyan, some of the vape, no, meron din siyang formaldehyde, which is formed when yung vaping liquid natin nahihit to high temperature. So it's not completely safe. It also has volatile organic compounds, no, na ini-irritate niya yung airways natin. So pag ine-excrete natin yung smoke na yon, it's the same. No? Maaari siyang makasama sa katabi natin. Parang parang sinasabi lang natin safe siya kasi nga walang amoy. But actually, kulang lang pala ng study. Amoy, pero meron pa rin chemicals. At saka kulang lang pala ng study. Hindi kasing dami nung study nung sa cigarette. Pero meron mga initial na lumalabas. It shows na meron talaga. Yung bang COPD, saan siya humahantong? Will it lead to lung cancer? It can potentially kasi pagka hindi better yung function ng ano natin, no, ng lungs natin. But that's two different disease. Pero kasi when you have lung cancer, problem sa paghinga din yan, kumakalat, no. But having COPD, mahihirapan ka rin huminga. So the function mo, no, the function of your lungs is not as good as good. Okay.
nagkaroon daw po siya ng abrupt stop sa smoking 1995. Nahirapan lang daw po siya dun sa withdrawal syndrome. Hindi, pero it's just a matter of kung gusto mo talagang tumigil. Kasi sa totoo lang, nagsusunog ka lang ng pera eh. Di ba? Tsaka, meron siyang mental, tsaka nagkakaroon talaga siya ng addiction because nagkakaroon ng stimulation when you smoke it. So, tapos nare-relax talaga sila. So, normal na nagkakaroon ka ng withdrawal, kaya nga meron tayong mga smoking counselor, smoking cessation counselors, para maunti-unti mo yan. Para ma-wane off ka dyan kasi nag-build na yan ng addiction through the years. So, I also understand kung talagang kailangan kung gusto mo mag-quit ng smoking, kailangan talagang very much decided ka, you're really into it. Kasi kailangan mo labanan yung ilang years na nakasanayan. Medyo mahirap. Ganun din, addictive din ang vape, di ba? Kasi pareho din ang Yes. Oo. Meron din. Oo. And again, kung meron ho itong third at saka second hand smoke effect sa ibang mga bata, sa mga bata o sa mga kasama niyo sa bahay, 'di ba? Katulad din ho ng sigarilyo, ganun din po ang vaping. Kaya dapat pagka may mga bata diyan, iwasan yung although ngayon pinagbabawal, 'di ba, sa mga enclosed area. Correct. Hindi ibig sabihin na babango is okay Kasi baka akala nila dahil mabango yung amoy. Okay lang yan, mausukan yan, mabango naman yung amoy. But that amoy also has chemicals. Okay. Ano yung tinatawag na cold turkey strategy daw? Okay, cold turkey strategy is one of the things also that is being employed during smoking cessation. But cold turkey kasi it's about abrupt cessation. Related to smoking nga siya, without any gradual reduction. Willpower ito, ang mahirap ang challenge sa cold turkey, really it's willpower, mas intense yung withdrawal symptoms. Success rate, hindi naman siya gano'ng kataas, mas better pa rin yung counseling, nicotine replacement therapy. May mga nicotine gums tayo na ginagamit, may mga nicotine patch tayo na ginagamit. So, may ibang tao nagbe-benefit sa cold turkey na tinatawag kasi immediately nagde-detoxify sila, wala silang dependence on AIDS. But the success rate sa cold turkey is not sobrang high. Tinawag siyang cold turkey kasi nga sudden siya. The idea of yung plain without complication, parang like a cold meal, bigla mo lang siyang hihinto. Pero medyo kailangan strong willpower. Isa sa mga epekto ho ng withdrawal niyan, medyo hirap ka matulog, 'di ba? At saka humihina ang immune system mo. Dito makakatulong sa atin ang makatutulong sa atin ang postbiotic, ang Ultabio. Yeah. Actually, Kong Angel, sa smoking and sa vaping, it reduces your immunity kasi nai-impair niya yung natural defense mechanism natin. Kasi again, you bring in some chemicals, So ang nangyayari diyan, yung lungs natin, yung protective barriers nga, nagiging lessen. So, nagkakaroon ng harmful pathogens and toxins. So, even with vaping, smoking, and abruptly stopping your smoking, it can lead to weaker immune system. So, it can still have impaired function ng immune cells natin. Oxidative stress is also high even when you do vaping. At nare-reduce nga yung immune response. And nicotine, generally your nicotine suppresses your immunity. So, yes, food supplement like Lactococcus lactis strain plasma, the Ultabio, can help in the immunity. But again, just to make sure this is clear to everyone, your Ultabio will not help you in pag-stop ng smoking. Hindi siya pang-quit ng smoke, but it can strengthen your immunity kasi nga bumababa yung immune system natin. But baka kasi kung ang medyo apprehension ka lang, baka sabihin nila, may Ultabio naman so pwede tayo mag-vape para kung bumaba man ang immunity natin. Andiyan naman si Ultabio. No, it's not the solution. It can help in your immunity, but hindi excuse. Dahil may Ultabio, pwede ka nang mag-vape. We have to be really... Siguro pinakamaganda. Pagka nasa cessation stage ka na, nasa withdrawal stage ka, Oo. Teka muna, Sir Brian, marami nagtatanong ng mga magulang, kailan daw ba ito pwede sa bata? Kasi mag-i-exam na naman sila, medyo mapupuyat yung mga bata. Siyempre, kinakailangan din ng
Kasi sa Japan, sa ibang bansa, tanggap na pala ito sa mga bata eh. Ano nangyari na sa FDA? Naka-apply tayo for the amendment kasi kailangan nating i-change yung packaging nga, no? Kasi initially, when we applied it in the Philippines, adult, no? But naka-apply na kami, so we're just waiting for the release of that amendment na it's okay already for 3 years old and above, no? But again, my kids are taking it, but we're on the safe side lang din, no? We want to make sure everything is legal, everything goes through the FDA. So kahit meron tayo mga clinical studies as well, no, na sa Japan pinapagamit sa bata, kami gumagamit naman, no, sa mga anak namin. But we want to have it cleared also with the FDA. So hintayin lang namin siya ng konti. But definitely safe siya. Okay. Thank you, Sir Brian. So again, hindi dahil sa vape walang amoy, akala nyo mas safe yan kaysa sa panigarilyo. Pareho lang ho silang mapaminsala. Kaya alagaan po natin ang ating mga baga. Alagaan natin ang ang ating mga... Mag-quit na ho kayo hanggat maaga. Bukas makalawa, hindi lang COPD. Lung cancer nang tatama sa inyo. Sir Brian, thank you for joining us. At palakasin ng immune system kong Angel. Mahal. Lalo na ngayong panahon na to, grabe. Iba-iba yung umiinit, umaaraw. Mas delikado tayo sa infection. Thank you, Sir Brian. Si Brian Posadas po mula po sa Theoxis Health Ventures at dating spokesperson po ng Philippine Pharmacies Association. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:20. Champion Super Clean. Lakas na stickering promo, nasa harap lamang po ng Embassy Building dito po sa may Star City CCP Complex. O paunahan to doon sa mga gustong makadali ng 1,000 pisong premyo. Tatlong lungsod sa Kamanaba, may pasok na pero Malabon nananatiling walang pasok. Klaro yan Alamin natin ang detalye mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. May buntag Kuya Angel, may pasok na ngayong umaga sa mga papubliko at ito yung mga private school ang Caloocan at Caloocan na butas sa Valenzuela. Bakarang mag-anunsyo na si Mayor Malapitan at Mayor Jan Vichanco kanina madaling araw. Ibinase ng dalawang alkalde ang kanilang batayan ay dahil sa bubutinaan niya ang panahon. Samantala tiling wala pa rin pasok ang lungsod ng Malabon ang mula sa pampubliko at private school ngayong araw ng Biyernes base sa anunsyo ni Mayor Jenny Sandoval kaninang lantos na madaling araw. Ay ang batayan ko Angel ay ang patuloy niyang nakakaranas pa rin ng pabugso-bugsong pag-ulan ng pinalakas ng habagat o yung thunders tropical storm Enteng. Ang rekomendasyon ay upang maiwasan na rin ang pahina sa mga estudyante na lalo pat may schedule ang high tide ng mga alas 12:30 ng tanghali. Natataas ang level na hanggang 150 na patuloy maaari magpapabaha pa rin sa ilang lugar sa Malabon. Samantala sa Valenzuela naman ay inatbayaran pa rin ang anunsyo ng Mayor Reza Gatchalian kung may pasok pa sa papublikong paaralan hanggang sa huling pagbisita nito sa ilang paaralan dahil sa ngayon ay pasamantala pa rin ginagamit yung Luis Francisco Elementary School sa 20 Reales, ang Valenzuela National High School sa Barangay Marulas. Ito ay niya yung matiyak na natutugunan pa rin yung mga pangailangan ng mga taga-Valenzuelano. Mamaya magkatapay pa rin tayo sa update. Kaugnay pa rin itong patuloy na pagbugso-bugso pa rin ng pagulan kung mag-aanunsyo ng may pasok yung mga hindi naman apektadong lugar sa Kamanaba. Edwin Duque nagulat sa DZRH Unas Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edwin Duque. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, doon sa inaanak kong si Astrud Velasquez, anak ni Kuya David. Kumusta na kayo? Ingat kayo, Ayan. At muli sa mga suki natin all over the world, doon sa mga nagte-text sa atin sa iba't ibang panig po ng mundo. Magandang umaga po sa inyo. Thank you for joining us, Pero pag uuwi ho kayo ng Pilipinas, magbaon na lamang ho kayo ng pambili ho ng Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot para maitanim po sa ilalim po ng mga nyugan para makapag-produce sila ng dekalidad na kakao beans. May process bilang Tangerine Chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. Dyan po kayo mag-text ng inyong mga orders. O dili kaya mag-check po sa tangerinechocolate.ph.
Yan yung makikita, yung mahigit 10 variants ng tangerine chocolate na ang mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, every time na bumibili tayo ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating mga MSMEs, pinalalakas natin ang ekonomiya ng ating bansa. Tangerine chocolate 100% gawang lokal. Ito po ay 100% gawang Pinoy. Gawang lokal, but taste and looks global. Magandang umaga, Pilipinas! Idinin naman ni Senator Christopher Bongo ang kahalagahan na maipaalam sa mga Pilipino ang mga serbisyo at mga benepisyo na maaaring makuha mula sa PhilHealth. Kasunod dito ng ulat na marami pa ring Pinoy walang alam sa mga benepisyong available sa kanila mula sa PhilHealth alinsunod sa Universal Healthcare Law. Ayon kay Senator Go, kailangan na mas malakas at mas epektibo ang gawing kampanya ng PhilHealth upang maipalam sa mga tao ang mga benepisyo na pwede nila makuha, lalo na sa mga importanteng pangyayari, halimbawa, birthday, panganganak, hospitalization at emergency care. Tinukoy din ni Senator Go ang naging umano'y malungkot na kaso ng isang buntis sa Cebu na namatay matapos magpasyang manganak na lamang sa kalye dahil sa takot na hindi niya kayanin ang gastusin sa ospital. Ayon kay Senator Go, dapat gamitin ang bilyon-bilyong pisong pondo ng PhilHealth hindi lamang sa pagpapaganda ng serbisyo kundi para matiyak din na well-informed ang ating mga kababayan ng mga Pilipino sa lahat ng mga serbisyong medikal na inaalok nito. Magandang umaga, Pilipinas! Dati may programa dito sa DCRH ang PhilHealth pero di ba dati meron dito yung Dear PhilHealth? Ano nangyari na doon? Tumigil na. Laki-laki ng savings nila, tinigil. Kaya yun, dami pa rin hindi nakakaalam. Ay, susme. Alas 5:30 ng oras sa buong Kapiloan, kumikilos naman ang Department of Labor para matulungan ang mga Pilipinong mawawalan ng trabaho sa tuluyang pagpapatigil operasyon ng mga POGO sa bansa. Ito ang tiniyak ni Labor Secretary Benvenino Laguesma sa budget hearing ng Senate Subcommittee on Finance na pinamumunuan naman ni Senator Loren Legarda. Ayon kay Laguesma, nagsagawa na sila ng profiling para matukoy ang mga Pinoy POGO workers na maapektuhan ang pagsasara ng mga POGO. Sinabi ng kalihim, tinatayang nasa 40,000. Naku, dami pala nito ha. 40,000 na mawawalan ng trabaho sa buong bansa at halos 30,000 naman sa kanila ay naisailalim na sa profiling. Sa kabila nito, inihanda na rin daw ang mga special job fair para sa mga POGO workers na mawawalan ng trabaho. Sa pangkasalukuyang buwan din po, kami po ay maglulunsad ng specific na job fair para po doon sa mga IGL workers na magiging interesado doon po sa mga pwedeng ipagkaloob na serbisyo ng Department of Labor and Employment. So, in fine po, kumikilos na po kami batay po sa direktiba ng ating Pangulo. Apat ang panukalang batas naman ni Senator Amy Marcos ang pasado na sa ikatlot huling pagbasa ng Senado. Kabilang dito ang Senate Resolution 137 o International Labor Organization Convention No. 81 ng Presidential Sister. Ayon kay Senator Amy, layon itong magbigay ng boses at kalasag sa mga manggagawa laban sa pang-abuso at kawalan ng katarungan. Lusot na rin sa pinal na pagbasa ng Senado ang Adopted Resolution No. 138 ng mambabatas o yung Philippine-Canada Treaty on the Transfer of Sentenced Persons and on Cooperation in Enforcement of Penal Sentences. Sinabi ni Senator Marcos na sa ilalim na kasunduang ito, mabibigyan ng pagkakataon ang ating mga kababayan na nakapiit sa Canada na maibalik sa ang kanilang dignidad at makasamang muli ang kanilang mga pamilya. Todo pasasalamat naman ng Senadora nang maaprubahan din ng mataas na kapulungan ang Adopted Resolution 139 o Convention on Mutual Administrative Assistance on Tax Matters o CMAT. Sinabi ni Senator Marcos, hindi lang proteksyon ang nasabing panukala laban sa pang-abuso kundi magsisilbi ring paninindigan para sa ating soberenya at makapagbibigay katarungan sa bawat Pilipino na nagbabayad ng tamang buwis. Bukod dito, pasado na rin ang Adopted Resolution No. 140 o yung Host Country Agreement between Philippines and International Fund for Agricultural Development o IPAD. Idiniin ni Senator Marcos na hindi lamang pangako ang kasunduang ito kundi isa ring tunay na pagkilos para sa kinabukasan ng mga magsasaka at mga mangingisda. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ngayong araw na ito nga pala, ang Senado magkakaroon po ng inspeksyon dyan po sa loob ng Kingdom of Jesus Christ
sa Davao City para malaman kung may basehan yung inireklamo ng mga miyembro ng grupo ni Pastor Apollo Kibuloy na umabuso na yung mga pulis. Kasi bagay, 14 days na ho ngayon, 14th day. Makahapon ho, sabi ko 14th day na ho pala ngayon ng ginagawang paghahalughog dyan po sa loob ng Kingdom of Jesus Christ Compound sa Davao City. Tamayanan ho natin kung anong mangyayari mamaya doon po sa kanilang pag-inspeksyon. Pero sabi, may mga naghakot na ng buhangin at semento para takpan yung mga hinukay na butas. Kaniyak naman ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na patuloy na magsisikap ang pamahalaan para mapanatili ang pag-unlad ng bansa sa pamamagitan ng dekalidad na trabaho at abot kayang mga bilihin. Kasunod nito ng naitalang pagbagal ng inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo nitong Agosto na umabot ng 3.3%. Sa social media post ng Pangulo, sinabi nito na ang pagpapalawak ng kadiwa ng Pangulo program sa Visayas at Mindanao at ang pagtiyak na mas matatag na presyo ng transportasyon at gasolina ay makatutulong ng husto para medyo tumatag naman ang gastusan. Ibinida din ng Presidente ang pag-arangkada ng pagbabakuna kontra African Swine Fever para masiguroan niya na may sapat na supply ng karneng baboy at maiwasan ang pagsipa ng presyo ng karne, lalong-lalo na ngayong Bermanta. Kaya sabi ho ng siguro sa susunod na pagkakataon, tanongin ho natin sa mga magbababoy yung inaasahang supply ng ham ngayon pong darating na Pasko. 34 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas! 39 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ayan, anytime naman po pwede ho tayo mag-take ng Ultabayo kahit hindi po ngayong oras na ito. Ang rekomendado nga ng mga doktor, mas maganda 2 kapsula bago humatulog. Ang Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma at ito po ay sumailalim sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. At ang bawat kapsula po ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ang Lactococcus lactis strain plasma. At pag pumasok po sa katawan natin ng postbiotic, nakatutulong po ito para itaboy yung mga toxin sa ating katawan. At pagka naitaboy po yung mga toxin sa ating katawan, syempre magkakaroon tayo ng magandang tulog, bumabalik ang ating lakas ng ating immune system. At the same time, nagkakaroon tayo ng panibagong sigla sa pagharap sa kinabukasan. Ayan, yan po yung benepisyo sa atin ng Ultabayo. Kung iba po ang mga concerns ang gusto ninyo masagot, meron po mga nakastambay tayong mga medical experts sa 0917-110-6580. Lalong-lalo na yung mga senior citizen na may mga concerns. 0917-110-6580. Yan daw po kayo magtanong. Ang Ultabayo po ay available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po ito ng Theoxis Health Ventures. Available din po sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, Joan's Pharmacy at Curamed. Mahalagang paalala, ang Ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga kay Ma'am Dottie Tolen Molino dyan po sa Kidapawan City, at sa lahat ng ating mga suki. Nagtatanong lamang si Professor Andy Pereria. Sino daw magbabayad doon ho sa mga damages after 14 days or even after it pagka natapos yung proseso at walang naaresto dyan po sa paligid ng Kingdom of Jesus Christ? Malamang siyempre magrereklamo sila, magpapile sila ng complaint sa korte, magbabayad yan ang taong bayan. Sa yung mga sinira ng mga pulis doon sa loob po ng Kingdom of Jesus Christ, babayaran ho natin tayo pong mga taxpayer. Hindi naman yun magagaling sa bulsa ni General Torre, naku, hindi ko nga maintindihan. Alam niyo, simple lang yan. Kung talagang meron ho silang talagang matibay na confidential informant, natuntunan nila kung nasaan yung heartbeat. Wala nang binabanggit na heartbeat, hindi na tinutukoy yung heartbeat. Ang alam kong heartbeat, yung suki ni Het Del Moro dito sa Quezon City. Sarado na yun, Het. Wala na yun. Sabi sa akin ni Jerry Baha, sarado na daw yun. So, yung hinahanap niyang heartbeat, after 8 days, wala na silang binabanggit tungkol dun sa heartbeat. Baka dedo na. Naubusan na ng hangin doon sa ilalim kaya wala na tumutunog na heartbeat. Kaya ngayon, naguhukay sila. Pero pinaninindigan ni General Torre
na wala daw pong paghuhukay na ginagawa. At saka yun daw pong mga pinapakita sa Facebook, mga ano lang daw yun, ang tawag dyan, AI, o kaya Photoshop. Palagay ko hindi kayang i-Photoshop General Torre, yung mga lumalabas na mga picture. Tsaka kung Photoshop yun, ba't naghahakutukay ng buhangin at saka ng simento? Diba? Nako, Attorney Torion, tumatawag ho kami pero wala akong sumasagot. Mukhang natutulog pa ho kayo. Ngayong araw na ito kasi mangyayari yung hearing. So gusto nating malaman kung ano ang mga mangyayari pa. Ayan nakikita naghahakot ho ng mga buhangin. Sa laki ho nung sa laki nung hinukay, baka hindi kayanin yung mga hinahakot na buhangin at semento. Tsaka pero ang inaalala ho talaga nila doon, maapektuhan po yung integrity ho nung mga structure. Magandang umaga, Pilipinas! Ayan. Ang malakas stickering promo natin nasa harap ng MBC Building, sa harap po ng Star City, dito po sa CCP Complex. Punta na ho kayo sa gayon paunahan po ito kung sino yung maunang makadali. Para dun sa may huwagang tunog natin, yung unang nakasagot ang nakadali ng 4,000 pesos. Pondo para sa Centenarian Cash Gift ililipat ng DSWD sa National Commission of Senior Citizens sa 2025 pa. Hindi pa ngayon. Detalye ng balita mula kay Val Gonzales. Val, good morning. Good morning, Kuya Angel. Simula sa susunod na taon ay ang tanggapan na ng National Commission of Senior Citizens o NCSC ang mamamahala na para sa pagbibigay ng 100,000 pisong regalo para sa mga senior citizen na umaabot na sa edad na 100 taon. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Domlao, ang NCSC na rin ang magpapatupad ng Expanded Centenarians Act na sumasaklaw sa mga senior citizen na nasa edad mula 80, 85, 90 at 75 taong gulang. Kasabay nito ay binigyan din ni Domlao ang mga requirements sa pagkuha ng cash gift para malinawan ng nagpuproseso ng mga kaanak ng mga centenarians. Kung hindi niya available ang birth certificate o Philippine passport, ay maring magsumite ng affidavit ng kahit dalawang individual, kalakip ang marriage certificate o birth certificate ng mga kaanak nito. Sakali naman niya na nag-100 taon na ang kaanak pero ilang buwan pa lang ay sumakabilang buhay na, ay maibibigay pa rin ng DSWD ang cash gift sa mga anak o pinakamalapit na kamag-anak ng matanda. Batay sa nakasaad sa Republic Act 10868, ang lahat ng Pilipino na sumapit na sa 100 taong gulang pataas at nakatira sa Pilipinas o maging sa ibang bansa ay mabibigyan ng letter of felicitation mula sa Presidente ng Pilipinas at igagawad sa kanya ang centenarian gift na nagkakahalaga ng 100,000 piso. Ako si Val Gonzales, DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Samantala, matagumpay na diplomasya at mas pinaigting na seguridad ng Marcos administration, pinuri naman ang Prime Minister ng Poland. Detalye na balita mula kay Rose Babiera. Rose, good morning. Pinuri ng Prime Minister ng Poland ang matagumpay na diplomasya na isinusulong ng Marcos administration at mga effort nito sa pagpapaigting ng seguridad ng bansa. Sa courtesy call ng Polish Prime Minister na si Radosław Sikorski kay Pangulong Marcos sa Malacanang, nagpasalamat ang Prime Minister sa oras ng Pangulo at ng delegasyon nito. Hangaan niya siya sa mga nailikhang defense cooperation ng Poland sa Pilipinas at ikinalulugod nito ang mga usapin na pinarayorisan nila ng Pangulo. Nagpasalamat naman si PBBM sa pagbisita ng Prime Minister sa kabila ng estado ngayon sa Europe, kaugnay ng mga geopolitical development sa rehiyon. Dagdag pa rito, sinabi ng Pangulo na malaking bagay ang suporta na ibinigay at ipinakita ng Poland sa Indo-Pacific, lalo na sa pagsusulong ng mga bansa rito na gawing mas bukas at malaya ang rehiyon. Ang pagbisita ni Sikorski ay tumapat sa ika-50 anibersaryo ng pagkakatatag ng bilateral relation ng Pilipinas at Poland na formal na naitatag noong Setyembre 22, 1973. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Rose. Hindi ko kinakampihan si Pastor Apollo Cobiloy doon sa binabanggit nating Kasi nasabi ho natin, meron ho kasing parameters ang implementasyon ho ng warrant of arrest. After 10 days na ma-serve yan, dapat may return of service. 14 days na, wala pa ho return of service. Pangalawa,
Hindi na makatwiran yung mag-aaresto ka, papasok ka sa bahay, hahalugugin mo yung bahay, pagka wala ka nakita, sisirain mo yung propiedad. Mali na po yun. Dito, kita nyo, naghahagila po tayo ng po pwede magpaliwanag. Wala gustong sumagot eh. Diba, ano yan? May chilling effect ba yan? At pati ho yung mga abogado na dapat na naninindigan para sa kapakanan ng... kasi kung nangyayari ho ito dyan sa Kingdom of Jesus Christ, it can happen to anyone. Oh, di ba? Di ba, asan na yung report ng Commission on Human Rights? Kaya yan, positive o negative, dapat iparating ho ninyo kung ano ho naging findings ho ninyo. Hindi ho tama eh. Sasabihin nyo, hayaan nyo, dapat lumitaw si pastor, dapat isurrender nila. Mapipilit nyo ba yung mga miyembro na isurrender? Ituro kung hindi naman talaga nila alam. Pero higit na hindi maganda, yung sirain mo yung propiedad. Hindi ho makatwiran yun. Sino nga namang magbabayad nun pagka nagkataon? Ay kayo ba, papayag kayo na ganyan hong mangyari sa mga bahay ho ninyo? Pagka may huhulihin ho sa bahay ninyo, halimbawa, may member ho kayo ng pamilya na aarestuhin, walang makakita doon. Sisirain yung bakod nyo, sisirain yung pinto, sisirain yung mga kwarto. Kung wala matutuntun, huhukain pa, pati Poso Negro. Abay, di ba? Meron ho mga parameter sa pagsisilbi po ng arrest warrant. And tayo ho, sabihin nyo, kakampi ka lang ng mga ano. Ay, kami ho, ang sinaside ko po ay kung ano lamang ho yung dapat na panuntunan, ano ha? Lahat naman tayo gustong pasukuin si Pastor Apollo Kibuloy. Pastor, sumurrender ka na. Nakakaawa na yung mga pulis. Di ba? 14 days na hong walang tulog. Saan kaya naliligo yung mga pulis na dineploy nila doon? Ang lamig-lamig sa Davao kuminsan, lalo na pagka madaling araw. Natutulog. Wala namang provision ng pantulog eh. Di ba? Pastor, sumurrender ka na. Harapin mo na yung kaso mo. Kawawa naman ho yung mga pulis. Di ba? At kawawa din yung mga miyembro ho ninyo na piperwisyo, di ba? Maganda umaga, Pilipinas! Sinuspende naman ng Ombudsman ng 6 na buwan si Energy Regulatory Commission Chairperson Bonalisa Dimalanta. Ito'y matapos mapatunayan ng Ombudsman ang matibay na ebidensya sa kasong inihain ng National Association of Electricity Consumers for Reforms Incorporated o NASICOR laban kay Dimalanta. Partikular na rito ang grave misconduct, grave abuse of authority, grave neglect of duty, and conduct prejudicial to the best interest of the service. Kaugnay ito ng umano'y pagpayag ni Dimalanta na bumili ang Meralco ng kuryente sa mas mababang halaga sa wholesale electricity spot market sa kabila ng kawalan ng pahintulot mula sa ERC. Paliwanag naman ng opisyal, wala pa silang natatanggap na kopya ng naturang preventive suspension kaya hindi pa sila makapagbigay ng komento. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, pero eto hong maganda. Pagka kayo ho ay bumili ng bahay dito sa St. Monique Balay, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan, Rizal, pag bukas ho ninyo ng pinto, punta ho kayo ng balcony, aba, sasalubong sa inyo, malamig na simoy ng hangin at magandang nature. Ayan. St. Monique Balay, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan, Rizal, at meron po silang model townhouse na Bianca, puntahan ho ninyo. 2-story townhouse po ito na may 2 hanggang 3 kwarto. At meron pong balcony. Ayan. Available po ito sa Pag-ibig Financing. Less than 20,000 pesos lamang po ang monthly amortization. 30 years to pay. At para po sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan po kayo sa 0917-719-7908. Ulitin natin ha. 0917-719-7908. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, nako, congratulations nga pala kay Senator Lito Lapid at saka kay Marisa Lapid. Nagtapos yung kanilang anak na si Mark Lapid, gagraduate ngayon ng doctorate degree in Business Administration sa PLM. Congratulations, Supremo! Maganda umaga, Pilipinas! 9 na minuto na lamang, 6 na umaga. Umaga, Pilipinas! 5 minuto na lamang bago mag-8 na umaga, aabot naman sa 1.2 billion pesos ang halaga ng cash assistance, bigas at serbisyo ang ipinabot ng gobyerno sa Davao City. Kasabay ito ng paglulunsad ng bagong Pilipinas Servicio Fair na pinangunahan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ay kay Romualdez, nagbalik sila sa Davao City para ipabatid ang mensahe ng Pangulong Marcos na walang mapag-iiwanan at mahalaga ang mga taga Mindanao para sa buong Pilipinas.
Umabot naman ng 5.8 million pesos ang bagong hindi pesos. Umabot na ng 5.8 million ang mga bagong botante para sa 2025 midterm elections. Sa tala ng Commission on Elections, nanguna sa bilang ang Region 4A o Calabarzon na may halos 1 milyong bagong botante. Sundan ito ng Metro Manila na may halos additional na 800,000. Ang Central Luzon naman ay may halos 800,000 o 700,000 na mga bagong botante. Ayon kay Comelec Chair George Garcia, sa kabuuan, ang bilang ng mga botante ay higit na sa 5.8 million. 3 milyon dito ay mga babae at 2.8 million naman ay mga lalaki. Meron pa hong panahon para humabol sa registration hanggang September 30. May winner na kay Sherwin Alparo. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Sherwin, sinong nauna? Kuya Angel, ito na ang mga winner natin ngayong umaga sa DZRH Mas Malakas Promo at unang-unang dumating. Unang-unang dumating. Mas nauna pa kay Tunying. Hindi kasama yan. Hindi kasama yan. Wala pa. Tantad na ng sticker ang sasakyan yan. Hindi na pwede yan. Disqualified yan. Napakasarap palang manalo sa Malakas promo. Stickering promo. Nagpadikit ng sticker. Tunying. Tunying. Sorry, Tunying. Ay, ano to? Si Jerry Baha. Sherwin. Congratulations, Jerry. Oo. Sherwin, hingian mo ng additional na 1,000 para doon sa mga mananalo. Ang daming palawal ng mga ito kahapon. Ngayon binabawi yung pinamigay kahapon na. So, mananalo ng 1,000. Pero may humakabol. Ito talaga mga winner na. Ito una-una dumating pangalan, Kuya Reynaldo de la Paz. Kuya Reynaldo, Jun Vergara. Kuya Jun, Alfredo Mangaban. Si Kuya Alfredo. Kuya Ray po. At si Kuya Ray, yan yung mga masasipag na nagpadigit na DZRH sticker sa kanilang mga sasakyan. Ano dala mo sasakyan, tatay? BMW, yung dalawang gulong. Ayun. Bisikleta. Kaya pala nauna. Kaya naman, dahil meron ng 1,000 pesos. Siyempre meron din kayong grocery bag. At meron kayong DZRH merchandise kagaya ng DZRH t-shirt at ang DZRH umbrella. Ano masasabi nyo? Naku, maraming salamat sa DZRH. Nakatempohan ko rin si Sherwin Alparo. Binabati ko po MBC DZRH sa kanilang sunod-sunod na pagsiglala, kanilang katapatan sa pagbabalita, sa Best Anchor of the Year kay Sir Deo at kay Sister L, then yung siyempre kay Sir Jerry, Sir Anthony, at saka kay Kong Angel. Haba naman ang bati mo, ha? Marami silang award, eh. Maubusan na oras kay Angel. Kasi best ay Grand Slam, eh. Tapos itong lately kay Sir Chavez. Ayan, ako, maraming salamat sa inyo sa pagsali sa DZRH stickering promo. Kaya naman sa mga nice mo na ng 1,000 pesos, sumutok na palagi sa DZRH Mas Malakas from Arts number 6, Sherwin Alparo, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Maganda umaga, Pilipinas. Ay, paano po? Di happy weekend. Paano po mga suki? Papaalaman ho tayo. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay galing po kay Saint Augustine. Ang sabi po ni Saint Augustine, even the worst sinners can become true saints. Kaya wag ho tayong maghusga sa mga taong naaakusahan o napaparusahan dahil po sa iba't ibang mga kasalanan. Kung tayo man, may mga nagagawa din pong mga pagkakamali. 1 minuto, 2x2 na at ACS Balita. Maganda umaga, Pilipinas.